bentahan ng karning baboy. Ay, kumusta po kaya ang industriya ng pag-aalaga po ng baboy? Nasa ating linya na si Sir Eric Harina, ang Pangulo po ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Magandang umaga po, Sir Eric Harina. Welcome po sa Super Radio DCWB. Magandang umaga, buena manong balita, Sir Carl. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, magandang umaga po at kayo din po sa industriya ng pag-aalaga ng baboy. Kumusta na ho ba ngayon ang usapin ng supply at ang bentahan sa merkado? As of now, sa side ng mga producers po, no, masyadong mababa po yung farm gate price ng mga producers. At saka sa merkado naman po, marami naman po supply na local na baboy. Aha. Kaya nga po napagtataka na masyadong sinusuportahan yung importation. Nako, eto na naman. dapat po hindi sinusuportahan yung importation, dapat pasiglayin yung local production. Correct. Opo. Sabi nyo nga, ang farm gate price po ngayon, ano po ang presyong naglalaro? Ngayon, ang presyo is 180 to 190 farm gate price po yan. No? Pero yung presyo ng karne is yung liempo po, nasa 380 to 420. Yun po. Pero mataas, kami naman po, liempo. hindi po kami sang-ayon sa pagpapataw ng price cap dahil po may karagdagang epekto po, unintended na effect ito sa industriya na lokal na industriya natin. Baka mamaya mababa, lagyan mo ng price cap. Mababa na nga yung farm gate price, iipitin na naman yung mga farmers. Alam mo kung tumataas yung presyo ng karne, pinagsisihan yung mga producers. Kung iipitin naman yung retail price, iipitin na naman yung producers. So, saan ilalagay yung mga... Saan tayo lulugar? Yeah, saan kami lulugar niyan? Sa yun po gantong yung nakakabahala. Opo, tapos... kayo ho ba ay hindi na konsulta para po dito sa sinasabing ilang tonelada ba to? Parang malaki-laki na naman to. Ilang 150,000 metric tons po yan for 2 years na increase. No? Dapat po mapunta sa mga processors, no? Kasi nagrereklamo yung processors na kulang yung gamit nila na mga specific cuts para sa production nila. So, ang nangyayari dyan is 30,000 metric tons lang yung pumupunta sa processors. Yung 120,000 allocated daw yun para sa Food Terminal Inc. Para ipagbebenta sa Kadiwa. Yung Kadiwa pala sinusuportahan na yung imported, hindi yung local production. Hindi ba pwedeng, hindi ba kaya ng local producers na kaya itong naman Kadiwa? Po, we've been waiting na dapat and we've been suggesting na yung FTI na makipagkwento sa mga producers para makasource out sila ng local na baboy. No, instead, yung Kadiwa, yung FTI, sinusuportahan na yung imported, hindi na yung local. Kawawa. Alam mo, tingnan mo, dapat ang daming nabubulok na mga pechay, ang daming nabubulok na mga mangga, yung mga ganon. Dapat ito binibili ng Kadiwa, binibenta sa Kadiwa. Dapat suportahan yung logistics. Kasi hindi may padala, mahal yung fuel. Yung fuel. Dapat yung value chain na nakaka-apekto sa presyo, dapat pag-aralan ng mabuti. No? Para mababaan yung presyo sa merkado. Hindi parati yung band-aid lang na kung ano, konting galaw sa presyo. Konting galaw sa presyo.
import kagad. Mm. Ano po ang reaksyon ng kwan Very na unfair naman po. Sir Eric, lalong-lalo na yung mga sabi natin hindi naman ganun kalakihan pag nag-produce. Sabihin na natin yung mga backyard producers, di mas lalong wala na. Parang anong desisyon nila? Itutuloy pa ba nila? Lalaban pa ba? O tapos na? Alam mo yung backyard kung hindi kumikita, hindi muna mag-aalaga yan. Kung kailan tataas yung presyo ng farm gate, doon na naman yan babanat. Mag-aalaga na naman ulit. Mm-mm. So, yung ganun. Pero kung nakikita natin parating hindi sinusuportahan yung local, mababa pa. Always mababa yung farm gate price. Mm-mm. Mas mababa kaysa sa cost to produce at magiging lugi yung mga farmers. Sino pang magkakaroon ng gana na mag-alaga? Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Very basic naman po yun. Mm-mm. Sa ganito, gaano karami ho sa inyo, sa industriya ang apektado ng ganitong polisiya? Actually, ang buong industriya Oo. po yung protektado. No? Oo. Yun nga, nakakalungkot. No? Dapat suportahan yung local, wag mag-import na mag-import. Meron pa ho bang pagkakataon na nakipag-ugnayan kayo o nag-set mismo ang Department of Agriculture ng pagpupulong sa mga... We have been constantly meeting with the department. May mga meeting, may mga consultations, Mm-mm. and may mga posisyon naman po na sinasubmit natin sa kanila. No? Actually, yung isang panawagan namin is to limit the importation to 500,000 metric tons. No? Yun, i-limit yung 500,000 metric tons. Kasi nung nakaraang taon, 2025, yung inangkat is 851,000 metric tons. Napakarami. Mhm. No? Mas marami nung 2024, which is only 700,000 plus. No? So, yung nakakabala, every year nag-i-increase. So paano mo benta yung local na production, Mm-mm, no? mm-mm. Kinakain ng imported yung market share. So yun yung nakakabala. Dapat bawasan yung importation, gawin na lang nasa panawagan namin 500,000 metric tons. Mm-mm. At saka yung mga nakikita nating imported kung saan-saan na. Saan galing? May nakikita tayong mga pinopost sa mga reels, sa mga social media, no? Meron 160 pesos na lang per kilo yung imported. Mm-mm. So ibig sabihin dumping na ito, no? Yung cost to produce is 180 pesos. 180 to May 190. 180 pesos yung cost to produce, ha? Mm-mm. Cost to produce at saka yung farm gate price nasa 180 pesos. Ibig sabihin zero, tabla, walang kita yung farmer. So paano yan, di ba? In other parts mas mababa pa yung farm gate price, nasa 160 lang, 150. So, kawawa talaga yung mga farmer. Especially yung mga backyard, yung mga mahihirap. Alam mo, yung 70% of the production comes from the backyard. Oo. Mm-mm. Maraming umaasa dyan sa pag-aalaga ng baboy. Ngayon, nawawala na silang pag-asa kasi nga lugi Mm-mm. Kaya kawawa talaga yung mga Pilipino. Wala na ba, Sir Eric, na pagkakataon para talagang maharang itong ganito kalaki na na importasyon? Alam mo, political will lang naman yan Kasi kahit papaano ilabi natin, i-voice out natin, o magwelga o ganon. Kung talagang gugustuhin nila, pwede. Kung talagang ayaw, maraming dahilan. Nako, talagang napakalungkot na pangyayari. Ang masasabi natin dyan yung industriya na nga ng pag-aalaga ng baboy, binababoy.
Baboy na nga, Oo, binababoy baboy pa. na nga, binababoy pa, kawawa naman tong Amoy baboy pa. nako. Sana narinig po tayo ng kwan, ano, magkaroon pa talaga ng maliwanagan po yung ating mga kung sino man yung nangangasiwa nito na itigil na muna itong importasyon ng napakadaming metric tonelada ng baboy. Sa halip ay mas i-prioritize ang local produce, di ba? Hindi Kaya lang nga, kung makikita natin ngayon, kuwan lang wala pang kalahati ng taon, May pa lang, halos umaabot na ng 400 yung 400,000 metric tons yung ini-import na Mm-mm. malayo pa yung December. Ibig sabihin, lalampas sa 500,000 metric tons o lalampas yan na at the year end na 850,000 metric tons na in-import last year. Mm-mm. Baka magiging 900 na yan o 1,000 metric tons na. Tataas na naman. No? So ang panawagan namin, limitahan yung importasyon, gawin lang 500,000. Kung makikita natin yan, no, na mangyayari yan, at least mararamdaman ng local producers na talagang may suporta kami sa gobyerno. No? Kung lalampas ng 500,000 metric tons, ibig sabihin, baka nakakabahala na wala na yung pag-asa yung mga local na producers. Nako. Yun po yung challenge ko. Ay Oo. kami po ay nakikiisa po sa inyong panawagan at kung ito ay talagang para naman ito sa industriya, no, mga local industry para mabuhay yung pag-aalaga ng baboy dito sa hindi lang ito pati sa iba pang mga usapin na sa agrikultura dapat tinututukan talaga maiwasan yung pag-aangkat ng sobra-sobra. At yung tama lang na para mapaunlad po natin yung ating sariling industriya. Sir Eric Harina, maraming salamat po sa puntong ito. At sa uulitin po, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Carlo, at maraming salamat, Buena Manong Balita. Good morning po. Muli si Sir Eric Harina, ang Pangulo po ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Naririnig ko sa background. Hilingan, walang pinoprotektahan.